big, happy, frick family. Miserable. Ako sa lungga na parang mga taga. Pasensya pa, di pa tapos lamang. Pero sana simula na ito. Agad pinasok ni Tyrone yung hotel na bagong pagawaan nila Vito ng mga baril nang saktong palabas na sila Harry at inutusan niya ang mga tao niya na ipasok na lahat ng mga armas, sabay umalis na ito habang dumaan naman sa likod si Tyrone. Humahagulgol naman si Mira sa burol ng mamita niya kung saan andoon din sila JP, Gio at Myrtle. Nagalit sila Mang Berting nang itawag ni Eric na makakalabas na si Vito, kaya mas lalong nagalit din si Mira, maging si Talia at Tommy ay nanggigil na agad namang sinabi ni Myrtle na hindi niya kinikilala si Harry na ama niya dahil sa mga kasamaan nila. Dumiretso naman si Harry kung saan naghihintay si Sandro na agad niyang inabot yung isang bag na may lamang madaming pera na down payment nila at madadagdagan pa kung siguradong makakalabas na si Vito, na agad namang sinabi ni Sandro na siguradong makakalabas na ang boss niya dahil kumpare niya yung happy nila sa opisina. Nagpasalamat si Harry dahil si Sandro ang nakaisip na ungkatin ang nakaraan ni Mira, kaya nalaman nilang may mental condition ng bata. Habang pinicturan ni Tyrone ang mga iligal na ginagawa nila Vito para may ebidensya sila ni Jasmine. Sa paglabas naman ni Vito sa kulungan ay inabangan siya ng mga reporters kung saan sinabi niyang nalulungkot siya sa pagkamatay ni Aster, na sana makuha niya ang hustisya at wala siyang kasalanan at mas lalong hindi siya ang pumatay kay Aster. Sakto namang dumating sila Mira kaya galit na sinabihan si Vito na mamamatay tao sila at maging si Mang Berting ay tinanong niya ang mga pulis kung bakit nila papakawala ng isang kriminal. Nanindigan si Mira na nakita niyang binaril ni Vito ang mamita niya at alam din nilang si Heather ang pumatay sa mami niya, kaya mas nanggigil si Vito, lalo na nang sabihan ni Mira na anong klaseng pamilya at anong klaseng tao sila. Habang masakit na tingin ang binigay nila Mira kay Sandro sa pagpanig niya kay Vito. Kinumpronta ni Eric si Sandro pagbalik nila sa opisina kung bakit ganun-ganun na lang nakakalusot si Vito, kung saan pinaliwanag niyang may mental condition si Mira kaya nakalabas ito. Hindi naman masabi ni Sandro kay Eric na nagpapanggap lang siya sa pagkampi kay Vito dahil yun lang ang tanging paraan niya para malaman ang buong katotohanan, at ayaw niyang idamay si Eric dahil alam niya kung anong kaya gawin nila Vito kung sakaling matiklo sila. Nang makapasok na si Tyrone sa opisina nila Vito ay pinicturan niya ang lahat ng mga documents at ang mga listahan ng mga kapartners nila sa negosyo dahil ito ang magiging matibay nilang ebidensya para mapabagsak ang mga Benavides. Nahuli pa si Tyrone ng isang tauhan ni Vito pero nanlaban siya at sinigurado niyang paglabas niya ay sasabog na ang buong hideout nila Vito, na agad-agad itong lumabas at saktong sumabog na nang makalabas na si Tyrone. Umpisa na ng pagbagsak nila Vito at sisiguraduhin nila Tyrone at Jasmine na pagbabayaran nila ang lahat ng mga kasalanan nila. Sisiguraduhin naman nila Vito at Iris na lalabas sa lungga sila Jasmine, Tyrone at Lily sa mga bagay na gagawin nila na hindi nila inaasahan, na mas malalim pa ang kasamaan ng mag-ama at wala na silang sasantuhin pa at kakalimutan na din na Iris na naging matalik niyang kaibigan si Lily. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Lavender Fields dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.